Kung all year-round destination for shopaholics and tourists ang Hong Kong, all year-round destination din ito para sa ating mga kababayan na naghahangad ng magandang pamumuhay. Libo-libong Pilipino ang umaalis araw-araw upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Karamihan dito sa Hong Kong ang punta. Bukod kasi sa malapit sa Pilipinas, madali ring makapasok rito. Kaya pangatlo ang Hong Kong sa paboritong destinasyon ng migranteng manggagawang Pilipino. Dito sa Hong Kong, iba't ibang kwento ng ating mga kababayan ang maririnig mo. Merong swerte at merong ding namang minalas. Si Ronald Bartolome, isa lamang sa libo-libo nating kababayang nagkaroon ng magandang kapalaran dito sa Hong Kong. Ngayon, siya ang executive chef ng La Cucina Italiana. Sir Ronald, I'm proud na isang Filipino opening up a nice restaurant here in Hong Kong at Italian cuisine pa. What made you start to open up a business like this? I think Hong Kong is a very competitive place to do business, and as you know, Hong Kong is an international market, so you have a diversity of people coming in. So I think Italian restaurant accepted lahat yan ng buong mundo. So, Dati yung ginagawa niyo bago kayo pumasok sa food business? I'm a civil engineer by profession. I've worked in Italian restaurant for 16 and a half years before joining with the Hong Kong group. Okay. And I developed and built the restaurant for the company. Oh, nice. So kayo rin nag-design ng lahat na to, yung architecture at saka yung lahat ng nasa menu, kayo rin yung... Lahat. Means like interior design, menu management, lahat. Hindi naman kami ng inspiration kung gusto namin magtayo ng sarili naming negosyo sa ibang bansa. Yes, it depends on how people interpret sa yung individual interpretation yung success. The aim is to be well known all over the world. My suggestion or my advice to the people who wants to open up their business outside of the Philippines maybe is three things. Discipline. Nice. And I think we can compete. A Filipino-managed and partly owned Italian restaurant, La Cucina Italiana is known for its beef dishes and wide selection of pastas and desserts. Abilidad at kakaibang sipag ang pinapairal ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong. Kailangang matatag at may lakas ka ng loob. Ito ang napatunayan ni Pai Escaluche dahil sa success ng kanyang resto bar na Sticky Fingers at Spicy Fingers dito sa Hong Kong at Makati. Nag-venture uli siya sa ibang business. We are now going to Rocco's Pizzeria, the home of the homemade pizza, pasta, and many more, mi amore. Ang gusto lang niya sabihin, kami po ay nandito sa Chimsha Trade Center along Modi Road, kung saan, ito nga, kabubukas lamang ng bagong Rocco's, diba? They said they have the best pizza here, and what makes it more special is, ang may-ari po niyan ay Pilipino. We are proud of you, my man Pai. Sir Pai, thank you. Yeah, si Pai Escaluche po ang may-ari ng Sticky Fingers dito sa Hong Kong, and of course, everybody knows Spicy Fingers in Greenbelt, Makati. Yes, malapit sa Persia Grill sa may Greenbelt din. Galing mo. mo kayo, di ba? Pero alam mo, ang maganda rito kay Pai is, hindi lang siya nag-concentrate sa pagtatayo ng bar, nagkaroon na siya ng ganito. Yeah. And you know, si Pai siguro yung masasabi natin na isa sa mga Pinoy na based dito, na talagang may pagmamalaki mo. Kat, tama ka dyan. Honestly, Kat, ako picky ako pagdating sa mga Italian food and yung lugar. Kasi gusto ko yung nice ambience, and ambience pa lang, sobrang solve na ako. And then now we're gonna try the food, so let's come in. Come. Isa sa mga pinupuntahan dun sa area na yun, sa Chimsha Trade Center, ay yung Rocco's, diba? At siya rin po ang may-ari noon, si Sir Pai. Sa place kasi comfort food eh. Kung halimbawa
And the area is full of 5-star hotels. So, halimbawa ako, tourist ako sa area or businessman traveling, mas pipiliin ko yung pizza kasi safe rather than other cuisine. At saka, in the area, ako lang yung pizza. Very good, better than expected. Magandang feedback lahat, yung pastas and everything. Hindi nga namin akalain na ganung, alam mo yon, yung you're expecting na slow muna, pero talagang nag-hit ka agad, so. Surprisingly, kumpara dun sa mga ibang napuntahan naming pizza place ni Kian sa Hong Kong, yung sa inyo yung pinaka naging paborito namin. And hindi namin, kung hindi mo inaakala, parang akala mo Italian talaga yung may-ari, di ba? Pero ang galing, Filipino. Hindi ba kayo nahihirapan yung sa pag-transfer ninyo, pag-shift ninyo from a bar going to a restaurant? Hindi naman, kasi yung pagdating sa Rocos kasi, ang ginawa namin, kasi when it comes to pizza, dalawang klase eh. Merong New York style, yung American, meron yung classic na Italian pizza, yung maninipis. So, yun, pinagsama lang namin yon, and then mahilig talaga ako sa pizza eh. So, nakikita. Nahilig ako sa pizza, so yun. Incorporate ko lang yung mga natitikman ko maayos. Yun, masarap yun. Siya pa rin po yung may-ari ng Sticky Fingers. Para dun sa mga kababayan natin na nasanay na sa Chim Sha Tsui Center, yung Sticky Fingers, nailipat lang siya across the street. Parang lagi kayo ang pinapatronize. I mean, kilala ang Sticky Fingers kahit sino tanungin mo, kahit po, hindi lang Filipino, kahit po yung mga dayuhan na lagi sa Hong Kong, they always say na they go to Sticky Fingers pagdating ng gabi. Mga galing na Filipino bands and all of our staff are Filipinos. Yung Filipino hospitality, in-apply namin dun sa bar, sa restaurant. So, yun. Kaya siguro, hinahanap-hanap nila yung Filipino, ano. Serious note, we know what happened, yung incident, na involving some Hong Kong, ano naman po ang approach ng mga taga doon kapag nalaman nilang Filipino, ganyan? Siya po kasi nakatira sa Hong Kong eh. So, ano po ba talaga yung real score? Actually, yung Hong Kong Chinese were very, sorry na nangyari yun. Simula nangyari, I didn't feel anything different. Actually, yung government lang, galit lang sa government natin. Pero yung sa people, walang pagkakaiba. So, yung pa rin wala namang pinagbago eh. Pero hindi lang si Pai ang natulungan ng kanyang business skills. Marami rin siyang natutulungan na Pilipino. Dito sa Hong Kong, maging anuman ang trabaho, maraming beses nang napatunayan na ang Pinoy ay likas na masipag, matyaga at magaling makisama. Sa aming pagbabalik, kakain na naman si Kian. Wow! Amoy pa lang, nabubusog na ako sa sarap. Check that out, boys! Lahat ng yan sa paboritong travel show ng bayan.